Magandang araw po mga ka-recap at maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayong araw ay ating balikan ang kwento ni Pedro at kung maiiligtas niya ang kanyang tinuturing na kapatid na si Simon. Pagkatapos nga nalibot ni Pedro ang mga sulok ng barko, ay hindi pa rin niya mahanap ang bakas ni Simon. Isang lugar na lang ang hindi pa niya nahahalaghag, at ito ang auction hall. Doon, ay hindi niya inaasahan ang makikita. Ang pinakamahalagang item sa gabing yon, ay walang iba kung hindi ang natatanging Swirling Sword Saint at ang dating disciple, si Disciple Simon. Marami ang nagtaka nang makita ang katawan ni Simon na tila ay wala ng buhay at wala na rin ang kanyang kanang braso. Sa isip ng Sword Ghost ay malalaman niya kung sino si Pedro sa mga tao sa loob ng barko. Kailangan niya lang makita kung sino ang may ekspresyon ng sobrang galit. Nilapitan ng malaking lalaki ang Sword Ghost at tinanong kung nakita na ba niya ito. Sinabi ng babae na naramdaman niya ang bloodlust pero bigla itong nawala. Sigurado ang babae na isa sa mga madla ay si Pedro, nakaramdam siya ng matinding aura na tila ay papatayin siya. Hindi maaaring nagkamali lang siya. Sigurado siyang nakita at naramdaman niya ito. Sino kaya ang kanyang naramdaman? Pero hindi na daw ito mahalaga. Gagawan niya ng paraan para lumabas ito. Nilapitan ng babae ang katawan ni Simon at inanunsyo niya na magsisimula na ang bidding. Sinimulan ng Sword Ghost ang bidding at ang panimulang presyo niya kay Simon ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Sa isip niya ay kung hindi lalabas si Pedro ay mamamatay si Simon sa mga kamay niya. Alam niya na hindi papabayaan ni Pedro na mamatay si Simon sa harap ng mga taong ito. Sobrang galit si Pedro dahil ginawang pain si Simon para sa kanya. Wala din siyang 10 milyon para bilhin si Simon. At kung meron man siyang pera at nagbid ito, ay parang inanunsyo niya na siya mismo si Pedro. Masyado din maraming tao para kunin si Simon ng puwersahan. Hindi makaisip ng matino si Pedro, tinatanong niya si Simon kung ano daw ang gagawin niya para mailigtas siya. Nagsalitang muli ang Sword Ghost at sinabi na nakakahiya ang sinapit ni Simon. Kung dati ay mas mahalaga pa ang ulo niya kesa isang nuclear bomb, ngayon ay walang may gustong bumili sa kanya. Sinabi niya din sa pagmumukha ni Simon na mas masakit ito dahil iniwan siya ni Pedro at pinabayaan. Patuloy na inaalok ng Sword Ghost ang katawan ni Simon. Sinabi niya na kung walang may gustong kumuha sa katawan ni Simon ay mabubulok lamang ito sa kulungan. Hindi daw ito maganda kaya kapag walang kukuha kay Simon ay papatayin niya na lang ito. Nasa limit na ng pagpipigil si Pedro para iligtas si Simon. Nagbilang na ang Sword Ghost at kapag natapos ang pagbibilang niya na walang kukuha sa Swirling Sword Saint ay papatayin niya na ito. Kahit ang mga tao ay di makapagdesisyon. Si Pedro naman ay naghihintay ng tamang pagkakataon. Pero hindi inaasahan ng lahat na kahit ang Sword Ghost ay nabigla. May nagbid ng 20 milyong dolyar. Ito ay walang iba kung hindi ang presidente ng DIHA Group, si President Choi Yoon-chang. 20 milyong dolyar, cash. Ito ang bid ng presidente. Nagulat si Pedro sa ginawa ni President Choi Yoon-chang. Kahit ang Sword Ghost ay nagulat. Nagtataka siya bakit nangialam ang presidente ng DIHA Group. Siya Pan-aman ang isa sa mga taga-suporta ng bagong boss ng Glory. Tinanggap ito ng Sword Ghost, pero bago niya ibibigay ay tinanong niya muna kung meron pang gustong bumili na mas mataas sa 20 milyon. Sa isip niya ay baka lumabas pa si Pedro. Nakita naman ni Pedro na nanginginig ang kamay ni President Choi Yoon-chang. At dahil wala nang may nagbid ng mas mataas sa 20 milyon ay ibinigay na ng Sword Ghost si Simon kay President Choi. Sa isip ng Sword Ghost ay tila may tinatago ang presidente ng DIHA Group sa kanya. Pagkatapos nga na makuha nila si Simon sa auction ay agad nila itong dinala sa kanilang kwarto at ginamot. Tinanong ni President Choi si Kim Sun-gu kung siya ba ang taong hinahanap niya. Sinabi ni Kim Sun-gu na siya nga, si Simon. Pero nag-aalala si Kim Sun-gu para kay President Choi dahil siguradong nasa panganib na ang buhay, pero sinabi ni President Choi na huwag na itong aalahanan ni Sun-gu. Simula sa mga magulang niya daw ay may koneksyon sa Glory kaya natural lang na makialam siya. At isa pa, kapag ginamit daw ni Kim Sun-gu ang isang paraang iniisip niya ay siguradong mahuhulog siya sa mga bitag ng kalaban, si Sun-gu ay nasa dilema siya ngayon. Kung hindi binili ni President Choi si Simon, siguradong mamamatay siya doon. Pero dahil binili na nga siya ni President Choi, siguradong maghahinala na at magdududa ang Sword Ghost. Mukhang ito ang gustong mangyari ng Ghost.
Napaupo si President Choi at sinabi na masyado ng delikado ang pananatili nila sa barko. Pero kahit sabihin niya pa ito ay wala namang ligtas na paraan para makaalis sa barkong ito. Biglang sinabi ni Sun Go na meron siyang paraan. Tinanong siya ni President Choi kung ano ito. Ayon kay Sun Go, ay naghanda na siya sa mga pagkakataong ito. Hawak niya ang Joker card. Lumabas si Sun Go at tila may hinihintay. Dumating na nga sila. Walang iba kung hindi ang magkapatid na Doko. Tinawag nilang commoner si Sun Go at tinanong kung ano ang kailangan niya sa mga mayaman na katulad nila. Tinanong sila ni Sun Go kung ano ang nangyari sa kanila sa nakalipas na araw. Pero pinagyabang lang nila ang kanilang pera at sinabihan si Sun Go na magtrabaho din katulad nila para maging mayaman. Pero binasag ni Sun Go ang kanilang pantasya nang tinanong niya ang magkapatid kung nagpunta ba sila dito para maging mayaman o para maging isang magaling na killer katulad ni Pedro. At doon nila napagtanto na tila nakalimutan nila ang kanilang tunay na hangarin. Sinabi ni Hang Doko na tila nabaliw na sila dahil lamang kumita sila ng 15 milyon won sa nakalipas na mga araw. Sinabi nila na magiging mayaman sila kung magiging tagapaglinis sila ng barko pero hindi sila magiging magaling na killer. Kaya tinaanong nila si Sun Go kung ano ang kailangan nilang gawin. Sinabi ni Sun Go na mayroong masamang mangyayari sa loob ng barkong ito. At ang tanging tao na makakaresolba nito ay walang iba kung hindi silang dalawa na nalinis ang barko mula itaas hanggang sa baba nito. Tinanong sila ni Sun Go kung gaano kalawak na ang nalinis nila. Sinabi ni Hang Doko na halos lahat ng sapatos ng mga VIP sa barko ay nalinis na nila. Magaling daw ang ginawa nila sa ad ni Sun Go. Ito daw ang magiging bunga ng kanilang pagtatrabaho at simula sa oras na ito ay gagawin nila ang isang A-rank mission. Pagkatapos ng pag-uusap ng tatlo ay bumalik na si Sun Go sa kwarto ni Simon. Nakatingin lang si Pedro kay Simon at iniisip ang kanilang nakaraan. Naaalala ni Pedro ang mga hiling ni Simon noong bata pa sila. Hinihiling ni Simon na sana ang kanilang uniforme ay tunay na uniforme ng isang paaralan. Ginagawa ng baon ng mga magulang imbes na baril at espada ang kanilang hinawakan. At sana daw ay nakakasali din sa ibang mga bata sa paglalaro. Pero paano daw sila makakahawak ng papel at ballpen kung ang mga kamay nila ay puno ng mantsa ng dugo? Pero biglang sinabi ni Pedro kay Simon na gumawa na lang ito ng sarili niyang paaralan. Nagulat si Simon sa sinabi ni Pedro. Sinabi ni Pedro na silang dalawa, para sa mga mahihirap at orphans, ay gagawa sila ng paaralan, isang paaralan na tatanggap ng mga batang walang-wala. Pwede din pumasok at mag-ara doon si Simon at si Pedro mismo ang bibili ng mga school supplies. Hindi nakakibo si Simon. Pero bigla niyang sinabi na siya mismo ang bibili ng mga libro. Bakas sa mga mukha ni Simon ang tuwa. Pabulong na tinawag ni Pedro si Simon. Sinabihan niya ito na gumising na. Kailangan niya daw nitong gumising. Bilasan na niyang gumising dahil papasok pa sila sa paaralan at mag-aaral. Tahimik lang na naririnig ito ni President Choi Yun-chang. Sa kabilang parte ng barko naman ay makikita na sobrang galit ng Sword Ghost. Sinabi niya na simula pa lang ay hindi na niya gusto si Choi Yun-chang. Ano daw ang kanyang relasyon kay Simon at ang lakas ng loob niya na sirain ang mga plano niya na hulihin si Pedro. Sinabi niya na papatayin nila si Choi Yun-chang pero pinigilan siya ng malaking lalaki. Si President Choi daw ay ang pinuno ng Dae Group. Magkakaroon ng problema kapag namatay siya sa kanilang barko. At hindi daw siya pwedeng galawin ng walang pahintulot ng boss nila. Tinanong siya ng Sword Ghost kung sino ang kanyang master. Ang boss ng Glory o siya na boss ng barkong sinasakyan nila. Sinabi ng Sword Ghost na siya ang hari at ang batas sa barkong ito. Inutusan na niyang ipadala ang mga tao nila para ipatumba si Choi Yun-chang. Sa gabing yon ay biglang may kumatok sa kwarto nila Sun Go. Ayon kay President Choi na wala naman siyang inaasahang bisita pero sabi ni Pedro ay baka room service lang ito dahil umorder siya ng kanilang hapunan. Nagpasalamat si President Choi kay Sun Go at sinabi na kung ano man ang kanyang inorder ay kakainin nila. Pero pagkatapos lumabas ni Sun Go ay medyo natagalan ito. Bumalik lamang siya na may dalang tsaa. Nagtaka si Choi Yun-chang. Sinabi ni Sun Go na pinabalik niya ang steak dahil malamig ito. Mukhang galit daw ang babae sa kanya dahil pati sa pagkain ay iniipit na siya. Pagkatapos nabigyan ng tsaa ni Sun Go si Choi Yun-chang ay nagpaalam ito na lalabas muna siya. Sa isip ni Sun Go ay kailangan niyang lumabas para iligpit ang isang kwarto. Kwarto na masyadong makalat. At sa labas din mismo ay may naghihintay na mga kalaban.
Nakita ng mga kalaban na ang hawak niya ay 2 pepper grinders lamang. Nagtaka ang mga kalaban dahil paano daw lalaban ang bodyguard ni President Choi sa kanila gamit ang pepper grinders. Sinabi ni Pedro sa kanila na tila wala silang alam. Ipapakita niya sa kanila kung gaano ka nakakatakot ang mga pepper grinders na hawak niya. Dudurugin ba ni Pedro ang mga kalaban na parang mga paminta? Alamin po natin ito sa susunod na kabanata. Maraming salamat mga ka-recap sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe po sa ating channel. See you soon. Bye!